talaga ito ginagawa, di sana sa simula, binigay mo na yung waiver, pinayagan mo nang ilabas ang salin, pinayagan mo nang ilabas ang kahit anong dokumento pertaining to this, para at least bumilis yung trial. And now, ang nagiging analysis ng karamihan ng mga eksperto ay he's buying time. He's buying time and wasting the time. At ang naging terminolohiya ni ni Congressman Angara ay too little, too late, di ba? At kasalukuyan pa rin nag-caucus itong mga senator judges dito sa Senate Lounge para pag-usapan nga itong naging pagsusumite nitong waiver ng punong mahistrado. Siguro inaalam nila, Gio, kung ano ang magiging treatment nila dito sa waiver na ito. Gayong wala na ng time para i-verify itong nilalaman ng mga bank accounts at kung ano pang mga properties ng punong mahistrado dahil inaasahan na sa Lunes ay magkakaroon na ng closing arguments itong magkabilang panig. Ano ba importante na maintindihan natin to the root of the issue. Tanungin natin si Attorney Joey. Attorney Joey, para in this sense ba, ano kaya yung gustong palabasin ng depensa o ni Chief Justice Corona sa pagbigay ng waiver? Sa aking palagay, dalawang punto ang gusto niyang ipahiwatig, no? Una, kasi nagkaroon ng malaking negative backlash yung kanyang paggawa ng waiver under conditional terms nung huli siyang tumestigo or pumunta rito sa Senado. So palagay ko, dahil alam niya na napakalaki ng negative backlash, hindi lamang sa mga senador, pero maski sa publiko, na para bagang nilalagyan niya ng hindi naaayon na kondisyon ng kanyang pagpirma dito sa waiver. Parang gusto niyang bawian or parang mapaganda ulit ang reaction sa kanya ng publiko, pati na ang senador, mga senador. At ang pangalawang pinupuntiran niya sa aking palagay dito ay yun nga na dahil ngayon lang niya mailalabas ito, ngayon lang niya ilalabas ito, kukulangin ng oras ang Senate Tribunal para ipatawag yung mga bank managers na magpapatunay kung ano ang nilalaman ng kanyang salin mula noong 2003 hanggang 2010. Maaring gaya nung sinasabi natin kanina, maaring ma-establish sa pagtatanong sa kanya kung magkano yung existing balance ng kanyang $4 account as of now. Pero tandaan natin, ang SALENS na in question ay hindi lamang for this past 2010 or 2011. Ang sakop nito ay mula 2003 hanggang 2010 at hindi naman pwedeng sabihin na kailangan alam niya kung anong nilalaman ng dollar accounts niya mula 2003 to 2009. So meron siyang parang clever strategy para magkaroon nga ng delay na tinatawag dito sa paglilitis. So, in analysis to this, anong possible options ang ma-generate ng Senate Impeachment Court? Yun ang isang magandang palaisipan dahil nagdesisyon na nga ang ating Senate Tribunal na itong Monday na mismo magkakaroon na ng summation or closing. At sinabi nilang, kung natatandaan kung sinabi ni Senator Enrile, hindi na ito mababago. Ito ay nakasulat na sa bato. So kung ganito, sa aking palagay nga, parang minimal ang value, maliit ang value nitong waiver. Dahil unang-una, ang ma-establish mo lang dito pag tinanong mo si Chief Justice Corona ay siguro yung existing values or amounts na nakadeposito sa dollar account. Pangalawa, ano man ang ma-establish mong value, meron na siyang ready na excuse. May nakahanda ng excuse na kaya niya hindi sinama ito sa SALEN dahil sa kanyang pananaw, hindi ito kailangang isama sa SALEN. Carl, gusto ko malaman ang reaksyon mo dito sa pagsusumiti nga ng waiver ng punong mahistrado. This time, walang kondisyon. Sa tingin ko po, naniniwala ako dun sa too little, too late. Yung tanong ko na lang is, magagamit mo itong waiver na to after the term of the Chief Justice. I mean, he's not gonna be Chief Justice forever, whether he'll be convicted or acquitted here, darating ang panahon na hindi na siya Chief Justice. If somebody files a case, magagamit ba yung waiver so that he can have access to these bank records? So that's a question that I'd like to ask sana. Oo nga, meron bang expiration yung waiver na yan? Kung sakasakali man na merong gustong maghain sa kanya ng panibagong kaso, hindi impeachment, kundi isang criminal case, maaari ba magamit itong waiver na ito o dito lang ito para sa Senado at may time limit ba? Depende siguro kung paano na isulat yung waiver na yun at wala tayong kopya sa ating harapan para mausisa ito. No? Kung sinasabi niya na yung kanyang waiver is for the purpose of this impeachment trial lamang, then hindi siguro pwedeng gamitin ito para sa ibang purposes. Ngayon, kung hindi niya nailagay yung ganong klaseng kondisyones, then pwedeng magamit ito sa ibang paglilitis laban sa kanya. So, ano ba yung mga parameters ng isang waiver legally, attorney? So, at any time, hindi mo lang siya basta-basta pwedeng, ayoko na.
Or sabi mo, O, ayaw pwede ko bang na lang. bawiin? O, pwede ba niyang bawiin ito? What Pwede are naman. parameters Oo. legally? Dahil ang waiver ay ang pagsusuko ng iyong karapatan, and that right or yung karapatan na yun ay sa'yo lamang, pwede mong bawiin yun dahil that is a personal right. At any time? Yes, so pwede mong bawiin yun. Usually, pag kami ang gumagawa ng waiver sa aming mga kontrata or transaksyon, no, kadalasan ginagawa mong very limited yung waiver para hindi magagamit para sa ibang pakay. Ano. Depende sa objectives mo sa transaction. Siguro, isang mahusay na abogado naman si Chief Justice. Hindi ako mabibigla na kung sakaling mabasa natin, makakuha tayo ng kopya ng waiver, baka makita natin na limited yung kanyang waiver dito lamang sa paglilitis sa kanya sa Senado. Mamaya kukuha tayo ng kopya niya na Attorney Joey, kaya lang nasa kamay pa ito ng mga senator judges at hindi pa nga alam kung tatanggapin ito sa records. Samantala, Carl, anong reaksyon mo dito sa naging paghingi naman ng paumanhin ng punong mahistrado dun sa naganap na pag-alis niya at sinasabi nga niya na hindi daw ito walk out. Nag-apologize siya sa mga senator judges at maging sa taong bayan. Para po sa akin, no, let's accord na the Chief Justice all the respect he deserves. Sabihin na natin hindi yun walk out kasi sabi niya hindi naman the walk out. Sabihin na natin talagang nagkasakit siya at sabihin na natin talagang it was not scripted or whatever. Ang sa akin lang, sana huwag na siya magsinungaling. Doon ako naiirita eh. Kasi sabi niya doon, hindi daw niya ever binastos ang sinuman. Pero hello, sabi niya, yung patay na tao, tinawag niya spoiled brat. Nagngalan siya ng mga taong hindi naman kasama sa impeachment. So parang sa akin lang, fine, okay ka, and we will believe you through and through, pero just don't lie. Kasi parang obvious naman na may mga binastos siyang tao noong Tuesday. So parang, okay na sana eh, pero nag-apologize ka na eh, tapos ngayon dadagdagan mo pa na hirit. So, nababother lang ako doon. Parang hindi ko gustong may Chief Justice ako na ganun yung umarte. Carl, susugan ko yung punto na umabot na nga sa statement ng Chief Justice kanina na tila gusto ng publiko ay mamatay pa siya bago maniwala ang taong bayan. Do you think that the public and media is harsh on the Chief Justice? Personally, feeling ko okay lang na mataas yung standard natin for the Chief Justice. Whether it's harsh or not, I think it should be part of public office. He should know that he's been doing this all his life. Pero parang, fine, okay na, dahil may sakit siya, dahil Chief Justice nga siya, highest magistrate in the land, let's give him more respect, even maybe more than he should actually deserve. Pero, point is, re-respetuhin ka namin, huwag ka na lang magsinungaling. Yun lang po yung sa akin. Kasi obvious naman na may mga sinabi siya doon, hindi totoo. Nakaupo pa rin mga kaibigan sa witness stand ang punong mahistrado inaantabayanan ng pagbalik ng mga senator judges at kasalukuyan nga nilang pinagbimitingan itong tungkol sa waiver na isinubitin niya. Nakita po natin kanina yung close-up ng kanyang kamay. Meron pong nakakabit dito na heparin lock. Yan po yung ginagamit sa pag-i-inject ng mga gamot para diretso po yan sa kanyang mga ugat. Inaasahan po natin na matapos nito ay babalik muli ang punong mahistrado sa Medical City para ipagpatuloy ang ilang mga serye ng eksaminasyon. Kasama po niya yung mga abogado niya at ang kanyang anak na si Carla Corona. So makikita natin yung pinakamatanda niya anak at katabi niya kanina, ayan, yung may medyo tila may konting puting buhok kasi Attorney Vita Lechauco. Tinitingnan pa rin, tama ka, Cathy, ano yung medical term doon sa swerong nakakabit kay Chief Ito Justice? yung hep lock, heparin lock yan. Diyan usually pwede yan kabitan ng IV line or kaya ginagamit din to para sa pag-i-inject ng gamot para hindi na ulit-ulit nag-i-inject. Ano kayang posibleng kondisyon niya doon sa tinatanong kita bilang may expertise ka rin sa medical field, paano kaya yung maging implikasyon nito doon sa kanyang hypoglycemia o sa diabetes na meron siya? Actually, wala. Ito lang, pinamanatili niyang bukas yung ugat para hindi na, kasi syempre yung mga pasyente nahihirapan din pag paulit-ulit ng pag-i-insert ng IV line o kaya pag-i-inject. Pwede rin itong gamitin para kumuha ng dugo sa isang pasyente kung sakasakaling kinakailangan niya ng isang blood test. So technically, nakakabit lang ito pero walang pumapasok na kahit ano? Wala, nakasara yan. So pwede nilang buksan yan anytime kakabitan ng IV o kaya papasukan ng gamot. Okay, balik naman tayo doon sa legal aspect nito. Attorney, matapos ang mga katanungang medical, Attorney Joey, sa tingin niyo po ba papayag ang Senado na mag-extend pa kung ganito ang bagong kondisyon na nag-arise?
Sa aking palagay, hindi na siguro kinakailangan yun. Dahil I think sapat na ang ebidensya, sapat na ang pagkalathala ng mga katotohanan na nasa harap ng Senado para sila ay makabuo ng desisyon tungkol dito sa paglilitis. I think if it's just a matter of establishing kung ano man yung mga amounts ng dollar deposits ni Justice Corona for years past, baka hindi na natin kailanganin yun kung may establish naman kung magkano nilalaman ngayon at kung yun ngang nilalaman ngayon ay hindi sinama sa SALN. Palagay ko, klaro naman na may pattern yan na every year hindi niya sinasama. Ang katanungan lamang is, tama ba yung kanyang interpretasyon? Pangalawa, kung mali ang kanyang interpretasyon, ito ba ay gusto mong makita sa iyong Chief Justice na siya ang final arbiter or final interpreter of the law of the land, na siya ang nagkakaroon ng ganong klaseng interpretasyon sa mga batas ng Pilipinas. Kasi marami tayong nadidinig na maraming abogado ang nababahala sa ganong klaseng interpretasyon. Kasi tandaan natin, ang isang punto rin dito ay hindi lamang integridad or fitness for the job, but the competence of our Chief Justice. At maraming nagsasabi dyan na kung ganyan ang klaseng interpretasyon meron ng Chief Justice sa isang simpleng interrelationship sa dalawang batas, parang nakakabahala yata na siya ang magiging final judge sa lahat ng ating mga legal issue sa bansa. Nakakatakot nga, no? Na kung ganun ang magiging implikasyon. Subalit, puntahan ko yung isang bagay na the arguments are on points of law to this aspect, attorney. Sinasabi ng depensa na meron pa silang huling alas na idadaan nila ang kung if all doesn't go well in the impeachment court at sa mga ruling na impeachment court, meron pa silang TRO na pending sa Supreme Court. Sa tingin mo ba papayag ang Senado na manaig itong TRO or na ma-invalidate ang mga pangyayari sa Senate impeachment court? May mga lumalabas na senaryo na maaring mag-file ang depensa ng mistrial dito tungkol sa nangyayari dito. Pwede pa ba yun, attorney? Sa aking palagay, sa hinaba-haba ng paglilitis, nakakailang araw na tayo mula Enero. Sa aking palagay, kung ngayon i-overturn o isasawalang bahala o isasantabi ang pinagdaanan natin, ang ating democratic process na pinagdaanan mula noong Enero, malaking sampal ito, hindi lamang sa senador na nagbuhos ng napakaraming oras para litisin ang kaso ng ating Chief Justice. Ito'y parang sampal na rin sa taong bayan na kumbaga ay pinapasawalang halaga ang ating mga representante sa Senado na patnubayan ang kanilang sinumpaan sa taong bayan na pag merong hinarap sa kanilang paglilitis or impeachment ng ganito, na sila iuupo at pakikinggan at maghuhusga. Attorney Joey, kanina rin ay nagpahayag ang prosekusyon at sinasabing hindi na nila i-cross-examine ang punong mahistrado. Pinaliwanag din nila kung bakit. Marami po sa amin ang hindi nakakaintindi. Kung bakit nga ba? Gayong inaantabayanan po kasi ng taong bayan itong cross-examination. Pakipaliwanag po yung naging dahilan ng prosekusyon. Sa aking pagkakaintindi sa kanilang paliwanag, ang pinangahalagahan ng prosecution dun sa testimonya ng ating punong mahistrado ay yung kanyang admission na meron siyang dollar account. Dahil meron siyang admission na meron siyang dollar account at meron siyang sinabi na hindi niya isinama itong amount ng dollar accounts niya sa kanyang SALN, ito'y nagpapatunay na hindi niya ginampanan ang kanyang obligasyon sa ilalim ng batas. So ito yung pinangahawakan ng prosecution doon sa testimonya ng ating Chief Justice. Dahil napaka-importante nito. Kasi mula Enero, ito yung gustong patunayan ng prosecution na meron kang dollar account at merong laman itong dollar account na ito na hindi mo sinama sa SALN. By that admission ng ating Chief Justice, napakalaking puntos nito para sa ating prosecution. Ikaw, Carla,
enough na ba sa iyo yung narinig mong pahayag ng punong mahistrado? But, or would you still want to see him examined or cross-examined by the prosecution? Ako pa, from the prosecution, parang okay na siguro dahil na rin sa pag magsasalita pa sila, parang mas natatakot lang ako. Bakit? Dahil baka may lumabas pang hindi naman pala kailangan. So okay na po na may mga senador namang magtatanong na mamaya. So dun po ako excited. Tingin ko naman po yung sinabi ni attorney kanina about that interpretation dun sa dalawang conflicting laws, talagang nakakabahala. For me, enough na po yun. Kahit i-disregard pa natin kung ilang dollar accounts yung meron dyan, the fact na sinabi niya na yun yung interpretation niya of two laws, for me, it's a big blow against the Chief Justice. Kung pwede ko lang dagdagan yung sinabi ni Carl, no? Kaya maraming taong nababahala sa ganong klaseng interpretasyon ay dahil ang intent ng batas behind the SALN law ay para magkaroon tayo ng accountability at transparency. Kung sasabihin natin na pwede mo palang hindi ilagay doon ang iyong dollar accounts dahil ito ay of an absolutely confidential nature, ang lalabas dito ay pwede ka palang magnakaw. Kahit sinong public official, pwedeng magnakaw, pwedeng magtago ng kanyang ari-arian, basta i-convert lang niya sa dollars. So parang walang halagahan yung ating batas na nagmumula sa isang alituntunin mula sa saligang batas. Pero ang a legal question, what happens or anong resolution kapag dalawang batas ay nagkakaroon yata na tila nagbabanggaan at in this case, ang SALN law at ang FCDA. So, anong mananaig dito, attorney? Ang laging sinasabi ng lahat ng abogado, kahit na ang mga huwes, ay kapag meron kang dalawang batas na may nagsasabi na hindi consistent sa isa't isa, ang obligasyon ay bigyan ng halaga at bigyan ng hayaang ma-implement ang buong spirit and intent ng bawat isang batas. At paano ginagawa ito? You go into the rules of statutory interpretation, legal interpretation. At sinasabi doon na kailangan i-harmonize mo yung dalawang batas para pareho silang ma-implement, pareho silang maging operational. Ngayon, ang pangalawa ay pag ikaw ay nag-a-attempt na i-harmonize itong dalawang batas na ito, ang titingnan mo primarily ay yung teksto, yung mga salita na nilalaman doon sa dokumento ng batas. So, hindi mo dapat iisipin kung ano yung sinasabing interpretation ng iba't ibang tao. Gaya ng sinasabi ni Chief Justice, no? Sabi niya, gusto niyang papirmahin sa waiver yung mga prosecutors, yung House of Representatives. Kasi gusto niyang malaman, kung pipirma sila sa waiver, ibig sabihin, pareho sila ng interpretation kay Chief Justice na hindi kailangang isama ang dollar accounts doon sa SALN. Hindi naman yun kasama sa rules of statutory interpretation. So parang kakaiba yung kanyang approach. Parang, sorry, i-clarify ko lang. Sa tingin nyo, attorney, na kapag pumayag ang prosecution na mag-sign itong waiver na to, this is akin to interpreting na hindi dapat i-declare itong mga dollar accounts sa SALN. Eksakto. Oo. Yun ang gustong ipahiwatig ni Chief Justice dun sa kanyang conditional waiver na sinubmit sa ibang kongresista para pirmahan. Na marami namang hindi sumasangayon for various reasons. Una na nga, yung sinasabi nila na, teka muna, parang nililihis mo ang issue. Hindi ba? Pangalawa, sinasabi nila na hindi yan tamang paraan para makuha ang tamang interpretasyon ng dalawang batas. Kung titignan natin ngayon ang ating screens. Nagiging emotional po ang mga basa ni Yakap po ni Ginang Cristina Corona, ang kanyang mga kamag-anak. Ito po yung mga basa side. Isa po dito, nakikita po natin si Carmen at yung si Ana Basa. Matatandaan po natin na si Ana ang unang nagsalita sa media patungkol dito sa mga naging kaguluhan dito sa Basa Guidote Enterprises. Ngayon po ay nagiging emotional ang magkabilang panig. Tila iniisa-isang kausapin ng asawa ni Chief Justice ang mga miyembro ng Basa family at siguro nagkakaroon sila ng kahit papaano konting resolve on issues at talagang mainit kasi ang naging diskusyonan, ang press release ng mga Basa, pati ang statements na sinabi ni Chief Justice Renato Corona
during those times na talagang, syempre, one can only look at the pictures na tila baka nagkakaroon sila ng kasunduan. Wala pa po tayong official word as to what is happening. Ang siguro, on a better side, at least merong konting pagkakasundo doon sa matagal na nilang nagiging family feud, so to speak. Matatandaan natin, Gio, na noong Wednesday ay nagsagawa ng isang press briefing itong mga miyembro ng Pamilya Basa at sinasabi nila na 30 taon na po nag-aganap itong hidwaan sa pagitan ng mga miyembro ng kanilang pamilya at umaasa sila na mareresolba ito. So, mag-ingat tayo, Gio.